Lord, empowered every musician, Panginoon, the song leader, Panginoon, and even the servant na gagamitin mo po sa araw na ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin na ang bawat salita na magpapahayag, Panginoon, Lord, ay magbigay ng kalakasan, ng kagalingan, pagpapala, Panginoon, sa bawat isang nakikinig, Panginoon, Lord God. At Lord, na dinaasahan namin, Panginoon, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, for without you, we are nothing, Panginoon. Lord, kung hindi ka nagkilos, walang mangyayari sa aming gawain. Kaya hinihingi po namin ang banal na Espiritu, God. Ang malayong pagkilos mo, aming Panginoong Diyos, oh God. Ama, maraming pong salamat. Dalangin po namin ang pagpalain mo po ang lahat ng naririto, Panginoon. And even sa lahat ng mga nakikinig online, oh God. Lord, ikaw yung maitaas sa padakila, Panginoon. For you are worthy to receive all the praise, all the glory, and all the honor of God. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Let's read po sa Revelation 5:12. Sabi po doon, worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. Next po. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth and such as are in the sea and all that are in them heard I saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. Amen. Amen. Ang sabi po sa binasa natin, worthy is, ano sabi? Worthy is the Lamb. Amen. Kumusta po pala ang bawat isa sa atin? Kumusta po ang ating mga ilawan? Aandap-andap na po ba? Amen. So it's our time po. It's the time po para hingin natin sa ating Panginoon na ano po ba yung nagpapailaw? Oil. Amen. So let's ask God to fill us to give our lamps with oil. Tama ba? Ayun. So let's worship God. In everything that we do po, it's just to worship God. Amen. Sa lahat ng ginagawa po natin, ang Panginoon lang po mag-glorify. Amen. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp.
King of Kings. He is the Lord of Lords. He is Jesus. Oh, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. 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 Oh, He is the King. For the last time, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. 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 Oh, Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. We exalt you, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Lord, we lift up your name. Lord, we lift up your name with our hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. We worship you. Hallelujah, Lord. Oh, worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We continue to bless you, Jesus, oh God. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Jesus. Hintihin niyo, Panginoon, na lumalapit, Panginoon, sa inyo, Lord. Fill this place, O God, with your glory. Na ikaw, Panginoon, patuloy na mag-increase sa buhay ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouth. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. Let your glory fill this house. Let your praises fill our mouths. Let each vessel offer up to you a sacrifice of praise. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Yes, Jesus. Jesus, you alone. You are holy. You alone are worthy, and you deserve the glory. Jesus, you alone. Let your presence fill this house. Let your praises fill our mouths.
Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ay tinataas namin sa buhay namin, O Diyos. You are holy, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are holy, holy, holy God. Oh, you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Yes, you deserve. Jesus, you alone. Oh, you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. I exalt thee as we lift up your name. And I exalt thee, we worship you, Jesus. I exalt thee, you are worthy. Oh Lord, let's lift up the name of Jesus. I exalt thee. Come on, church, let's exalt Jesus. And I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, be lifted up. I exalt thee. We exalt you, Jesus. We lift up your name. I exalt thee. We exalt your name. I
deserve the glory, O God. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O God. You deserve the highest praises. Hallelujah, hallelujah, church. Hallelujah, church. God is not done with us. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, glory! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Oh, we worship you, God. You deserve the glory, oh God. You deserve the highest praise. Oh, glory, glory, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God, hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon. Hindi po kaya ngarokin, Panginoon, ang aming kaalaman kung gaano kakadakila, O Diyos. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil meron kaming opportunity. Lord, opportunity, Panginoon, na sambahin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Continue to stir the hearts, Panginoon, of every believer in this place. I pray, Panginoon, na continue, Panginoon, to touch us, Panginoon. And continue, Lord God, to speak to us, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyong pinakamataas na papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God is here. Hallelujah. Naramdaman niyo ba yung presensya ng Diyos? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos talaga ay napakabuti. Ano? Hallelujah. Lalo na ngayon na mag-end of the month na. Siguro yung iba wala ng budget. Ano? O kaya sinistretch na lang yung budget niya. Pero we can still give to God. Kasi yung goodness niya, hindi natin kayang tapatan. Yung goodness niya, palaging nandiyan yan sa atin. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Taas po natin yung ating pagbibigay. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat po, Diyos, sa opportunity, Panginoon, na sa tuwing linggo, O Diyos, kami ay nakapagbibigay para sa iyo. Tithes man to o offering, Panginoon, wholeheartedly naming ibinibigay para sa iyong gawain, O Diyos. Hallelujah. Lord, hindi kami magtatanong kung saan napupunta ito, O Diyos. Basta ang alam namin, ibinibigay namin ito para sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa inilagay mo sa aming mga puso, O Diyos. Sa kabila, Panginoon, na kulang na ang budget, Panginoon, but still, we can give to you, O God. Marami pong salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang aming mga ibinibigay, malit man to o malaki, Panginoon. Ang importante, ito ay galing mula sa puso, O Diyos, na hindi nagmo-murmur, Panginoon. Lord, salamat. Pagpalain mo ang aming ibinibigay, Panginoon. Hallelujah. Bless mo to, Panginoon, na magamit para sa ikaluluhati ng iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Praise God. Kaya pala, yung mga junior natin magagaling silang tumugtog dahil yung mga senior, sa senior sila natuto. Praise God. At salamat dahil ang presensya ng Panginoon ay talagang napakalakas. Hallelujah. Damang-dama natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. At panatilihin po natin na habang tayo po ay naririto, patuloy po nating damahin ang presensya ng Lord, na naniniwala po ako na habang nadarama po natin ang presensya ng Lord ay patuloy naman siyang nangunguna at kumikilos sa ating pong mga buhay. Nais ko pong pasalamatan, meron po tayong bagong kapatid na kasama po natin ngayon, si Carla Marasigan. Praise God. Yan po ang pinsan ba ni Sister Juan? Pamangkin. Pamangkin. Praise God. Welcome sa atin pong pananambahan ngayon. Ang Diyos po ang siyang magpala. Ikaw yung lagi namin ipinagpipray tuwing umaga, no? Na ang miracle ng Lord ang siyang kanyang gawin sa iyong buhay. Praise God. Salamat, Sister Carla. Naway habang ikaw ay naririto, sana'y makapiling ka namin at makasama ka namin. At nais ko rin pong batiin yung patuloy na nakikinig at nakikisama sa atin sa mga online viewers. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy na ang kanyang biyaya ay patuloy niyang ipagkaloob sa bawat isa sa inyo. Saan man kayo naroroon ng sulok ng mundo, alam ko po na kilala kayo ng Panginoon at alam ko po na ang Diyos ang siyang patuloy na hihipo at patuloy na magpapala sa bawat isa sa inyo. Praise God. Ngayong umaga ay nais ko pong ipalaala sa yung atin pong Sunday School. Sana ay suportahan po natin ang Sunday School. Hindi lamang po divine worship ang atin pong pananambahan. Mayroon din po tayo kasama po sa atin pong pananambahan ay yung tinatawag na Sunday School. Kung sa inyong school nga pag sinabi ang aga-aga ninyong magising, hindi ba? Bawal pang umabsent. How much more ang kakatagpuin natin ay ang Panginoon. Ang kakatagpuin po natin ay ang Diyos na siyang magtuturo sa atin, magpapalakas sa atin. Kaya nga sa Sunday School, doon po tayo natututo. Nalalaman po natin kasi mayroon po tayong panahon para magtanong. Kaya nga wag po natin kalilimutan, mayroon po akong sinabi rito na this coming Sunday, kapag pagsapit po ng alas 9 at wala po akong makitang 10 tao na naririto, 10 lang po yung hinihingi ko. Ititigil na po natin yung atin pong subject ngayon. Itutuloy na po ng atin pong tagapag-aturo. So, sana ay mahalin po natin kasi yung atin pong pinag-aaralan ay tungkol po sa nangyayari ngayon at saka sa mangyayari pa. Kaya lang alamin po natin yung mga nangyayari ngayon at saka mangyayari pa para hindi tayo maging matatakutin, hindi tayo, yung bang nagugulumihanan tayo sa mga nangyayari at nagaganap. Sapagkat alam po natin kung ano yung sinasabi po ng Biblia, yun po ang mangyayari. Kaya nga, magsaya pa nga tayo kapag nalaman po natin. Amen. So, I encourage everyone to this coming Sunday, aga-agahan po natin, umattend po tayo ng Sunday School. Ang start po ng ating Sunday School is alas 9 ng umaga. Praise God. At sa lahat po ng mga golden, mga naggugwapuhan at naggagandahang mga golden.
We have a fellowship after the service. Yan, mayroon. Hindi lamang yung mga titos at saka titas ang mayroong mga fellowship. Tayo man, o yung mga BYO, tayo man, mga golden, mayroon din po tayong fellowship. Kaya nga, I hope na yung pong mga BYO hindi kasama sa pagkain namin. Naghanda kami ng pagkain, kaya nga lumayas kayong mga BYO mamaya. Hallelujah. Praise God. Pwede rin naman, kung mayroong maiwan, yun. Praise the Lord. Salamat sa BYO, sa Golden, na sana'y maiwan po tayo mamaya. Mayroon tayong fellowship, palakasan sa isa't isa. At binabati ko rin po yung atin pong kids feeding ministry na tuloy-tuloy, pinagpapala ng Diyos, sinusuplayan ng Diyos ang mga pangangailangan ng ministry na ito at talagang darating ang araw, 10 years from now, yung mga 7 o yung mga 6 na mga bata, 10 years from now, 16 years old na po sila. Kung ilan yung mga batang yan, after 10 years, ang dami na nating young people. Amen. Praise God. Maraming salamat. Continue to support our kids feeding ministry. Kung wala man tayong may bigay finansa, suportahan po natin sa pamamagitan ng ating mga prayer. At salamat din sa mga kapatid natin na talagang nagsasakripisyo sa pagod, sa hirap, sa nawawalan ng kuminsan ng patience dahil sa mga bata, pero patuloy pa rin sila na nakikiisa. So maraming salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Eksaktong alas. Wala pang alas 10. Panginoon, magpuri sa Diyos. Ano man yung sitwasyon natin, alam natin may kasagutan na ang Diyos. Amen? Kaya po pagdating natin dito, we must give our praises to God. Amen? Like, kaya nung yung problema ni Joshua, di ba? Paano niya kakanker yung Jericho? Ang laki-laki nung Jericho. Tapos, double walling pa sila. Paano gagawin yun? Yung laking problema nun. Wala silang artillery nung time na yon. Sibat, itak lang. Paano nila ditibagin yung wall of Jericho? Pero,
si Lord, may iba sumagot ang Panginoon. Amen. Sabi, sumigaw kayo. Pagdating ikapitong araw, sumigaw kayo ng malakas. Sa hudyat ni Josue, sumigaw kayo ng malakas. Kaya nung time na yun, binigay ng Panginoon yung kapurihan niya. Ay binigay ng Lord yung katagumpayan kay Joshua. Amen. Kaya pag dumating tayo dito sa church, alam natin, may katugunan na. Amen? Hallelujah. Pero hindi yun yung ating topic. Ang topic natin ngayong umaga is about, nasaan na? Harvest is here. Ba't parang ayaw gumana ng ating mga ano ngayon? Yan, harvest is here. Sabi, ang pag-aani narito na. Pero, merong urgent call for workers. Hello? May urgent na pagkatawag ang Panginoon. Tignan mo uli yung katabi mo. Qualified ba maging worker? Amen? Hello? Tignan mo yung katabi mo. Yan, di ba? Sabi, harvest is here, the urgent call for workers. Amen? Ang ating teksto ay, makikita natin sa Matthew chapter 9, verse 35 to 38. New Living Translation, sabi rito, ay medyo maiksi Medyo napaiksi. Iba yung font na gamit ko. Sabi niya rito, Jesus traveled through all the towns and villages of that area, teaching in the synagogues and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. When he saw the crowd, he had compassion on them because they were confused and helpless like sheep without a shepherd. He said to his disciples, "The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his field." Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede po bang manalangin tayo? Hallelujah, Jesus, Lord, we thank you, Lord God, sa presensya mo ngayong umagang ito. Lord, bagamat meron kami iba't ibang dala-dalahin sa buhay, but Lord, we pray, Panginoon, right now, Panginoon, break every yoke and bandages of the enemy, Lord, in the life of your people right now. Every distraction ng kaaway upang marinig ang salitang ito, Lord, we cancel every works of the enemy. In the name of Jesus. Lord, right now, Panginoon, buksan mo po ang aming mga spiritual na mata, buksan mo ang aming mga puso, Panginoon, to answer that urgent call, Panginoon, because the harvest, Panginoon, ay narito na. Kaya Ama, ngayong oras na ito, Lord, we pray, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong spirito, Lord, to open, Lord, the minds, oh God, of understanding of your word. Lord, salamat po muli. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi rito, Jesus traveled through all the town. Imagine nyo, ang Panginoon, within 3.5 years, nilibot niya yung mga lugar sa Israel. At sabi doon, teaching in synagogue and announcing the good news about the kingdom. And he healed every kind of disease and illness. Amen. Sabi doon, when he saw the crowd, he had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Sheep without a shepherd. Nakakita ba tayo ng ganun? Yung mga kambing, o kaya, basta mga livestock na walang shepherd. Di ba yung iba, ninanakaw? Ano pang ginagawa? Kinakatay na lang. Di ba? Ang hirap nun, pag meron kang mga naiwang alagain at walang nagbantay, sigurado yan. Lalo sa panahon natin ngayon, nanakawin yan. Itlog na ngalan ng inahin di ba? Pagbukat mo una, 5. Pagtingin mo gano'n, uy, wala na. Di ba? Minsan gano'n. How much more, eto, nakita ng Panginoon yung mga tao. Nagkaroon siya ng habag. Hindi lang awa. Iba yung awa sa habag, mas malalim yung habag na wala silang patutunguhan. Amen? Minsan tayo ganyan Nung time na wala pa tayong pagkakilala sa Diyos, para tayong mga tupang ligaw. Alam niyo yung kantang yon? Tupang ligaw.
Diba? Na kung saan-saan na lang napupunta, saan-saan na lang siya dumadako para makahanap ng kakainin. Kumbaga, nagkaroon ng habag ang Panginoong Jesus doon sa mga taong yon, noong panahon na yon. Ang sabi doon, He said to His disciple, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Amen. The question is, are we ready to be co-workers of Christ in the field? Huwag ka na tumingin sa katabi mo. Tignan mo yung sarili mo. Sabi mo, Lord, am I ready? Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ba't parang ayaw talaga tumalag? Yan. Compassion into action. Sabi kanina, 36, sabi niya, when he saw the crowd, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Imagine natin, nung tayo wala pa sa Panginoon, hinaharas tayo ng demonyo araw at gabi. Amen? Ano ibig sabihin nun? Hindi yung harassment na iba to. Yung bang harassment na parang ang sarap sa pakiramdam pero wala kang pagkakilala sa Diyos. Amen? Yung gawa ng laman sa buhay mo ang nangunguna. Yung gawa ng kaaway, yun ang sinusunod natin. Layaw ng mundo, layaw ng sanlibutan. Pero imagine mo, ang Lord nagkaroon ng habag sa atin. Amen? That's why narito tayo. Amen? Tingnan mo ang katabi mo, mukha ba siyang tupa? O mukhang tupak? Hallelujah. Sabi nga dito, ngayon, bilang Kristiyano, nagkaroon na ba tayo ng compassion? Nahabag ka na ba? Nagkaroon ka na ba ng compassion doon sa mga tao walang pagkakilala sa Diyos? Amen? O naawa ka lang? Ay, kawawa naman, walang pagkakilala kay Lord. Ba, anong gagawin mo? Ay, pagpipray ko na lang siya. Which is good also. But, ang kailangan doon is to share the gospel of Jesus Christ. Amen? Hello? Sabi, compassion into action. Ang hirap no? Na nagkaroon ka ng compassion pero wala kang aksyon. Paano? What if kung yung taong yan, kinukonvict ka ng Panginoon, sharean mo ng pag-ibig ng Panginoon, yan pala yung magkukumit na ng suicide mamaya. Yung mga kaklase mo merong depression, merong oppression, magkakaroon na siya ng, kumbaga, gusto niya na tapusin yung buhay niya. Ikaw ay kinukonvict ng Diyos na i-share mo yung pag-ibig ko, anak, i-share mo, pero wala kang action. Do you think masisave natin yon? Hello? Kaya we need a compassion with action. Compassion into action. Hindi lang basta, ay, kawawa naman, let's pray for him. Oh, that's good. That's good, but kailangan mo ng action. Amen. Diyan pa kayo, parang walang tao. Kasi anong use ng habag natin kung walang aksyon? Amen? Nalulunod na yung kapatid mo. Ay, kawawa naman, oh. Okay ka lang? Nalulunod na nga, gumagano'n na yung kapatid mo. Saklolo! Kawawa naman siya, oh. I remember, meron to nangyari, totoo to. Nangyari to sa Dubai. Yung anak niyan, babae, nalulunod na. Nalulunod na. Yung anak niya, yung anak ko. May tutulong. Wag, don't touch kasi. Mga Muslim, babae, bawal ipahawak. Hiya mo na, kalooban ni Allah. O di patay. Hindi rin siya kasi marunong lumangoy. Imagine mo yun. Imagine mo, yung kapatid mong katabi mo ngayon, mapupunta ng impyerno, hindi mo pa masyara ng salita ng Panginoon.
Nagtingin na si Glenn sa si Iggy, ano. Born again ka ba? Imagine mo, kapatid mo, hindi mo alam, mamayang gabi ang kamatayan nandiyan na. Hindi mo pa winarningan. Hindi mo pa winarningan. Ano mangyayari? Sigurado shoot yun sa impyerno. Bakit? Binibigyan ka ng Panginoon ng conviction to share the Word of God. Anak, i-share mo ang pag-ibig ko sa Kanya. Dahil hindi natin alam, mamayang gabi. Di ba? Ang kamatayan, hindi natin alam. Akala mo, healthy ka ngayon. Oo, marami nga healthy. Pero, ang agang namamatay, ano? Amen. Kaya, you must turn your compassion into action. Amen. Kasi si Jesus nauna pa nga yung action ni Jesus Bago pa siya nabove in compassion, nung makita niyo yung mga tao na pupuntahan. Mga kapatid, isipin natin yung mga pamilya pa natin hindi nakakakilala sa Panginoon. Amen? Mga pamilya mo na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Ikaw, ang saya mo rito. Yung kanta natin kanina. Keep me all in my lamp, keep me burning. Na hindi mo nga ma-share yung fire. Hindi mo ma-share yung salita ng Panginoon sa kapatid mo. O sa katrabaho mo, sa kaklase mo. Lalo sa mga school ngayon. Remember, yung mga estudyante natin ngayon, hindi lang dahil kayo dyan nag-aaral sa school na yan, okay lang. No. You have a mission. Bakit ka iniligay ng Diyos dyan? Isipin mo, bakit gano'n na lang yung pabor ng Diyos sa'yo? Bakit ka nailagay sa eskwelahan na yan? Yung pangarap mo na eskwelahan, bakit binigay sa'yo ng Panginoon? Hey, thank you, Lord. Prayer, answered prayer. So, ano susunod? Ano susunod? Maganda kumahog kang tapusin yung buong career mo doon sa eskwelahan na yon? Na wala ka man lang nabahaginan ng salita ng Panginoon, wala ka man lang nabahaginan ng pag-ibig ng Diyos? Urgent call na to. Amen? Lalo na itong panahon natin. Pakiano nga po. Yan. The urgent call. Imagine natin, no? Imagine mo ganyan kalaki, or mas malaki pa dyan, yung harvest field. Imagine, hina-harvest na yung palay na yan. Do you think makakatapos kaya sila ng within a day? Kung 1 hektare yan, or 3 hektare yan, at 3 tao lang sila, hindi nila kakayanin yan. Amen? Imagine mo, ganyan yung nakikita ng Panginoon. The harvest is already here, pero kakaunti yung manggagawa. Ay, hindi, Pastor, okay na ako dito. Okay na ako rito sa church, pakaupo. No. Mga kapatid, tinawag tayo. Lahat, hindi lang mga pastor. Akala kasi ng iba, si pastor lang yan, kay pastor na trabaho yan. No. Lahat ng tinawag at tinubos ng Panginoong Hesukristo ay commission. Meron tayong great commission. Lahat tayo binigyan ng commission ng Lord. Binigyan ng assignment. Amen? Remember, church is not just a hospital for the sick, spiritual sicknesses. Hindi lang yon. Church is also a military boot camp to train. Kasi akala natin church entertainment Nalulungkot lang ako. This past few yung concerts, Planet Shakers concert, which is Christian band. Kita mo may mga friends kasi ako na nagbablog Kita mo, tagang lundagan, todo Hallelujah! Tagang saya Pero pag uwi ng church, hindi man lang ma-vlog yung church. Tapos pagdating sa church, ang daming hinahanap.
Ay, hindi, walang smoke machine. Walang lights. Ay, mga senior yung tutugtog. Naku, budyak-budyak yan. Hindi planet shakers. Tapos wala pang effects yung gitara. Ayaw mag-distortion. Ang badoy. So, ibig sabihin, yung faith mo, nakabase doon sa ganda ng music, sa ganda ba ng lights? Hello? Kaya minsan no, sabi ng isang pastor, don't just invite people to church. Teach them to invite Christ in their hearts. Bakit? Marami ngayon, in-invite lang sa church, pero hindi in-introduce si Jesus Christ sa buhay nila. Kaya anong nangyayari? Church goer. Ang hirap nun, you are just a believer, not a follower. Oh, believer ka nga, pero hindi ka naman follower. Bakit hindi natin magawa yung Great Commission? Remember, we are not... Yes, maganda kung lumalago tayo by number, but mas maganda rin, lumalago tayo sa mission natin. Ano yung mission natin? Binigay ni Jesus Christ? Go ye and preach the gospel and make disciple, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Tingnan mo, may na-disciple na ba tayo? Pag tinanong ko rito, paano ka napunta rito sa church? Or, paano ka na born again? Yan. Kasi po, dinala lang ako ng tita ko rito eh. Kasi yung tatay ko kasi pastor. Kaya kami nasa church. Pero kung titignan mo, yung personal encounter niya kay Jesus Christ, wala. Naging familiar ka lang doon sa loob ng church, sa routine ng church, pero hindi ka lumago, hindi ka nagkaroon ng burden para sa kaluluwa. Kaya nakakatakot din sa huling araw eh. Di ba? Yung parable of the wheat and the tares. Yung dawag sa trigo. Sabi nung gagapasin na po ba namin yung dawag? Hindi, hayaan nyo silang, sabi nung may-ari, hayaan nyo silang pares lumago, mag-grow. Pero bandang huli, sineperate. Pag titignan mo kasi yung dawag saka yung trigo magkamukha pero sa huli walang laman yung dawag. So, kailangan we are in the urgent call na ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon, tanungin mo sarili mo, bakit ako nilagay ng Lord dito? Sa eskwelahan mo, sa trabaho mo, sa business mo? Bakit? Meron kang misyon. Meron po tayong misyon. Amen? Amen. Kung makita natin dito, next slide na lang po, papindot. Ayaw talaga. Sabi dito, He said to His disciple, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of harvest. Ask Him to send more workers into His field. Imagine po natin, tignan po natin ating mga sarili. Each one bring one within a year. Yung sinasabi ni Bishop sa atin, no? Each one bring one. At kahit hindi mo na kailangan masyadong crowd imagine mo, each one bring one, tapos yung isang yung di-disciple mo. Hello? At yung dinidisciple mong yun, magkikerry din siya ng isa at i-disciple niya din. Siguro, within 5 years, ilan tayo dito? Kung titignan natin, ilan tayo rito? Siguro mga around 44. Within a year. Edi 88. Plus another year. Ilan na? Di ba? Di na tayo magkakasya rito. Gagawa na tayo ng double deck dito. Itutupi na tayo ng parang Rubik's Cube dyan. Yan, dyan muna kayo ha. Imagine mo yon. Kaya sabi rito, pray
So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask Him to send more workers into His field. Imagine mo, no? Yang katabi mo, pag-pray mo, Lord, I pray, Panginoon, gamitin mong kapatid ko. Ako, wag na lang. Ay, parang gano'n din, no? Nagturuin, no? No, hindi, lahat po tayo. May ikinumisyon ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Lalo ngayon, di ba, pag kung nandito kayo sa eschatology, makikita ninyo yung mga sign na ang Panginoon ay malapit na dumating. Tapos, ikaw pabanjing-banjing. Sakla pa yun, pabanjing-banjing ka na, pabonjing-bonjing ka pa. Bakit? Ang tagal mo na Kristiyano, baby Christian ka pa din. Alam mo yon? Ilang taong ka na sa church? Di ba madalas na kinukwento ko sa inyo, nung nagpastor ako sa Bulacan, 5 years na rong Kristiyano, senior pa ha. Ina-expect ko talaga malago na. Nung sinabi kong, open our Bible in Zephaniah, lahat kami may Bible. Hindi sa amin yung e-Bible. Hindi. Bible talaga, Zephaniah. Nagtanong sa katabi, anong page? Hindi alam. 5 years ng Kristiyano. Hindi marunong magbuklat ng Bible. Kaya, please, mga kapatid, huwag kayong umasa sa lagi sa e-Bible. Eto, magsanay tayo rito. And I thank for Ate Joanne, humingi ng Bible sa amin. Bakit? If you are truly growing in Christ, hahanapin mo ang salita ng Panginoon. Amen? Mas maganda to. Bakit? Walang distraction dito. Hindi yung e-Bible, after nun, susunod, Shopee. Oops, sige, teka. Nawala ka na. Ang ganda na ng meditation mo. Ang ganda na ng, kumbaga, nangungusap na si Lord sa'yo through His Word. Tapos bigla merong distraction. Di ba? Pag, wala namang masama sa e-Bible, it's okay. Gamitin mo yan, pero iba pa rin yung merong physical Bible. Amen? Bakit po? If you are a workers of Christ in the field, ito yung ginagamit mong hasaan ng buhay mo. Amen? Bakit? Dito mo makikita yung mga flaws mo. Yung mga dapat na alisin sa buhay mo. At yung mga dapat gawin natin sa kaharian ng Panginoon. Amen? Ano nyo ba, ang Bible isa sa pinakamabilis na mabenta. Bestseller book to, daig pa yung yung book ni Harry Potter. Minsan, ang masaklap nga lang, yung Bible sa bahay, ginagawa nating anting-anting. Oo, marami dun no? Yung altar, lalagyan ng Bible. May kandila pa yun. Hindi naman binubuklat. Para daw pantanggal ng malas. At hindi rin pasukan ng multo. Ay, sus. Hindi po epektibo yun. Maging epektibo ang salita ng Panginoon pag everyday mo binabasa at naksasalamin mo yung buhay mo rito. Lord, eto pala ako, Lord. Amen. Mga kabataan, ang Bible hindi iniiwan sa church. Isang linggo na ito napansin dito Alam ko kanino to Kasi galing sa akin to Kaya alam ko yan. So, ang Bible, hindi lang paglinggo binabasa, hindi lang sa church binabasa, everyday sa bahay. Amen. Amen. Get ready, sharpen your sickle. In Revelation chapter 14:14, sabi niya, pangit talaga ng aking font, sabi niya, when I saw a white cloud and seated on the cloud was someone like the Son of Man. He had a gold crown on his head and a sharp sickle in his hand. Then another angel came from the temple and shouted to the one sitting on the cloud, swing the sickle, for the time of harvest has come. The crop on the earth is ripe. Amen. Magtataka, bakit sickle? No? Hindi sinabing sword.
Kasi yung sword, design siya for battle. Yung sickle, design siya for harvest. Amen? At saka, why sickle? Di ba yung sickle, pakalawit? Ibig sabihin po nun, you are drawing people to Christ. Not sa iyo, hindi sa iyo. You are drawing them to Christ. Hinaharvest mo sila para sa Panginoon. Amen? Kaya, ang masaklap nilang, hindi natin alam paano gamitin yung sickle. Amen? Bakit sharpen your sickle? Ito yung buhay natin. Sa panahon ngayon, people never read the Bible. They will read your life. Ay, born again ka? Bakit ganyan ka? Kaya paano maniniwala sa atin? Amen? Ay, mananampalataya ka pala? Hindi halata. O, sa mga school, paano mo malaman ng born again sa school? Sige nga. Pag kumanta ka ng worship song, biglang may sasabay, ay, Christian ka rin? Ay, oo. Ay, kami nga ya. Secret agent? Hindi po secret agent ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. Hello? Kaya paano ka makakapag-harvest kung hindi sharpen yung sickle mo? Sino nakaranas na nun? Ako nakaranas nun yung high school kami. Palibasa, hindi ako gumagawa ng assignment. Magtabas ka na. Pinagtabas ako ng ground. Gamit ko yung karet. Mapurol. Di kahit anong tabas mo dun, hindi siya makaputol. Yung panabas na karet, alam nyo, may ngipin pa yun. Para siyang lagaring maliit. Kaya pag yun ay sharp, isang tabas mo lang yun, at hinila mo, putol lahat yun. Marami sa buhay natin ganyan. Ang purol natin sa salita ng Panginoon, kaya hindi tayo makapag-share ng salita ni Lord. Sabi nga doon sa Kwan, yung sa nga bang version? Yung Psalms 130, for God so loved the world. Lala ko, may nag-share sa may nag-share sa bus. Okay sana yung word Pero pagdating na nang hingi ng offering, tapos ang binanggit na verse sa Psalms, offering sa Psalms, banggit ayos. Ngayon, sa atin naman, bilang mananampalataya, paano tayo makaka-ani or makaka-harvest ng kaluluwa kung mismo tayo wala tayong alam sa Biblia? Amen. Kaya paano mahihikayat yung mga kasama mo? Paano kung biglang dumating yung time na one-on-one kayo? Mas marami palang alam sa'yo sa Bible. Paano yun? Hindi naman masama uminom. Sabi nga doon, di ba? Dinipensahan pa, Si Pablo nga, sabi kay Timothy, uminom ka rin ng konting alak. Paano mo didepensahan yun? Ganun ba? Love ka naman ni Lord. Yun na lang mo, love ka na lang ni Lord. Puro love na lang ni Lord. Ang love ni Lord may katuwiran. Amen? Sharpen your sickle, mga kapatid. We must sharpen our sickle. Hello po. The time of harvest is here. Minsan tayo, nadala ko to sa Panginoon. Nadala ko sa Panginoon. Paano mo nadala sa Lord? Hindi, in-invite ko lang. Sumama. Kaya minsan, maraming Kristiyano ngayon na they are familiar sa church but not familiar with Christ. Bakit? Minsan nahiya na lang dahil sa hiya kaya sumama sa church. Pero pagdating sa Word of God, hindi man lang makapagbuklat ng Bible, hindi man lang ma-share ang Panginoon. Bakit? Mapurol.
Sa mga life group natin, young people, mga titos, mga life group natin, kamusta po? Sa mga group natin, are we sharpening our, yung sickle natin through the Word of God? Amen? Bakit po? Paano kung dumating ang time, mayroong kailangan ng salita ng Panginoon, kailangan niya ng marinig yung salita ng Panginoon, pero wala kang ma-share. Kaya nga sabi, ready na ang harvest. The harvest is ready. Narayan na. Ang hinihintay lang tayo. We must equip ourselves with the Word of God. Mga kapatid, mga kapatid ko sa Panginoon, we must equip ourselves with the Word of God. Listen to this. Uulitin ko po, we must equip our life with the Word of God. Kasi ito lang yung sandata natin. Ito lang yung pwede natin i-share. Hindi natin pwedeng i-share yung testimony ng iba. Amen? Ano yung i-share mo? Sabi kasi, alam mo si ganito nangyari kay Bakit hindi mo mismo sabihin yung salita ng Panginoon sa buhay ng kapatid mo? Amen? Kaya nga po, we must read the Word of God. Bakit po? Pag tumatanim sa atin ang salita ng Panginoon, alam niyo po, mag-overflow ito. Parang batis, parang siyang bukal. Na kahit na natutulog ka, biglang lumalabas sa'yo. At saka po, ito po, sabi ko nga kanina, hasaan ng buhay natin. Bakit po? Dito makikita ng mga tao, kahit hindi ka nagsasalita, Kristiyano kasi yan eh. Mananampalataya yan eh. Kaya ganyan ang buhay niya. Amen? James Chalmers, born 1841, Scotland, UK. Died 1901 sa Pacific Island, eaten by cannibals. Binabasa ko itong buhay ni James, kasama pa isang kasama niya. Sinaway na siya, sabi ng mga kasama niya, huwag kang pupunta sa Papua New Guinea. Kasi gito yung nangyayari sa mga missionary. Alam niyo, hindi siya napigilan. Bakit? Instead na makita niya yung mga dark skin with spear, ang nakikita niya is mabungang field. Ang nakikita niya. Kaya nung si James Chalmers, nung unang tungtong niya sa Papua New Guinea, yung unang tribe na pinuntahan niya yun, alam niyo, na-save yun. Bakit? Bago siya, may nauna sa kanyang missionary. Naitanim dun. Ilan yun? Ilang tribes yun? Hanggang sa yung last tribe na napuntahan niya, hindi na siya nakabalik. Kasi sila naman yung naging binhing na itanim doon sa tribe na yon. Alam niyo ba ang Papua New Guinea ngayon? Sinasabi nilang lugar ng cannibal. Last month, they declared that they are Christian nation. Bakit ko po nasabi to? 2011, I was in Indonesia. I met Papua New Guineans. Sabi nila, Pastor, yan si Brother Paam at si Brother Panis. Yun ang mga pangalan nila. They are former cannibals at saka mga rebelde. They are armed group, member of armed group sila, and they are cannibals. But now, they are serving Christ. Na-meet ko sila personal. And I was namabaw sa buhay nila. Sabi ko, itong mga kumakain ng tao na to sinasabi nila, sila na yung mga bunga nitong taong to. Ganon din yung isang isla sa East Timor. Na-meet ko rin itong mga taong to na ganon din same background yung kanilang mga ancestor, but they are now Christian nation. Hindi nakita ni James Chalmers na yung mga taong yun na may sibat, kakainin sila. Ang nakita ni James Chalmers, is a white field. Hinog na. Tayo kaya, anong tingin natin sa sanlibutan niya yun? Ay, worse sa sanlibutan niya, worse.
If you see yung kung makikita natin sa libutan natin, sa literal natin mata, yes, it is worse. But if we see yung sanlibutan ngayon as like eyes of Jesus Christ, magkakaroon kayo ng habag. Amen? Kung titignan lang natin, in the eyes of Jesus Christ, sino ang sanlibutan ngayon? Baka makahabag tayo. Hello? Kaya mga kapatid, hindi naman sinabi natin pumunta tayo sa mga gayon kung wala naman leading ang Panginoon. Sa mga kapatid mo, sa mga kasama mo sa compound, baka meron dyan, kailangan na nila ng salvation. Ay, nahiya ako, baka i-persecute ako eh. Natural yun. Part yun. Paano kung yung pinaka worst enemy mo, yung pala ang kailangan ng kaligtasan? Ha? What if yung kaaway mo, yung pala may kailangan ng kaligtasan? Ay, pagpipray ko muna mabalda yan. Hindi ganun. I remember isang binabasa ko kay Peter Wagner, evangelism through prayer. Bunuin mo muna sa panalangin, sabi niya. And in the right time, haharvest yan. Kaso nga lang, prayer ka ng pray, wala ka namang laman, hindi mo rin naman kaya i-share ang Bible, ang salita ng Panginoon, anong use nun? Hello? Tatameme ka na lang. Lahat tayo tinawag ng Lord for a great commission. Hello, mga kapatid, nandiyan pa po tayo? The harvest is here. Lastly, may dalawang question ako rito. Number 1, do I have a compassion for the lost, for the souls like Christ? Yung sinasabi ko kanina, tignan mo ang sanlibutan in the eyes of Christ. Kanina, sabi, nung binabasa natin sa teksto natin, at nagkaroon ng habag ang Diyos. Nagkaroon ng habag si Jesus Christ. Dapat magkaroon tayo ng habag. Hindi yung, ay, lasing na naman yan, lasinggero yan. May kaluluwa yan. Amen? Yung kinaiinisan mong kaklase mo, may soul yan. So mga papasok na mag-i-start bukas ng college nila, mga anak, you have a mission. You must carry this mission. The Great Commission, hindi the Great Consummation. The Great Commission, go ye and preach the gospel. Preach Jesus Christ. Share the love of Jesus Christ. Amen. And last question, am I ready to answer the call for the harvest? Tignan natin mga sarili kung ready na po tayo. Kung hindi pa, ask the Lord of the harvest. Not just to call another worker. Ikaw ano gagawin mo? Andito po, may mga pastors po tayo rito. Pastor, tulungan mo ako, turuan mo ako mag-share ng Word of God. Pastor, pwede mo ba ako i-disciple? Kasi nararamdaman ko gagamitin ako ni Lord. Kahit hindi ka gamitin ng Lord sa marami, pinakamasarap ng gamitin ka doon sa paisa-isa eh. Bakit? Yung paisa-isa na yan, kayang-kaya mong alagaan yan. Amen? Hello? Tandaan po natin, the harvest is here. Hallelujah. Ngayong umagang ito, maiksi lang itong mensahe na ito ngayong umagang ito, let's check our hearts. Pwede po bang habang minemeditate natin yung dalawang tanong na ito, pwede po bang sabihin natin, Lord, prepare me, Lord. This morning, tapos na po yung ating mensahe, gusto ko lang pong ipaano sa atin ngayong umagang nito.
The harvest is ready. Nariyan na. But the question is, tayo ba handa na? Mga kapatid, pwede po bang lahat tayo yumuko ang ulo ngayong oras na ito? Just between you and God. Just between you and God. Hindi mo kailangan na masyadong mapalabok na salita ngayong umagang ito. Ang kailangan mo is a challenge. Sina-challenge po tayo ng Panginoon ngayon. Are you ready? Are you accepting the call for this great harvest? Magkaroon po tayo ng habag sa kapwa natin. Magkaroon tayo ng awa doon sa mga wala pang pagkakilala sa Panginoon. Imagine mo kung yung nanay mo walang pagkakilala sa Diyos, mapupunta siya ng impyerno, tapos ikaw ang saya-saya mo sa langit. Yung mga kapatid mo, yung mga kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, mga kaklase mo, na ikaw yung dapat ginagamit ng Lord para sila'y makakilala sa Diyos. Pero ikaw ay tameme. Nananahimik ka, ayaw mong i-share ang pag-ibig ng Diyos. Imagine mo, sa huling araw, sabihin sa'yo, bakit hindi mo sinabi? Ba't hindi mo pinahayag si Jesus Christ sa amin? Kilala mo pala ang Panginoong Hesukristo, pero ba't hindi mo sa amin sinare? They are suffering in hell. Tapos ikaw, tuwang-tuwa ka sa langit. Sabihin ko po sa inyo, sabi ng salita ng Panginoon, sisingiling ka sa kanilang mga dugo. Last Sunday na po ito about the harvest yung ating tema. But God wants us to challenge. Sina-challenge tayo ng Panginoon ngayong umagang ito. Are you willing to answer the call for harvest? Andi dito po ang mga pastor. Pwede kayo i-disciple ng mga yan. I-disciple po namin kayo. We are willing. Magampanan nyo lamang yung salita ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Can we ask the Lord right now? Lord, you are the Lord of the harvest. Here I am, Lord. Lord, alam ko hindi pa ako equipped, but Lord, equip me. Hallelujah, Jesus, Lord. Habang kumakanta pa mga music team, let's meditate yung challenge ng Lord ngayong umagang ito. Just between you and God. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, grafted into your perfect plan. You gently called me into your Hallelujah, Jesus. presence. The presence of God is here. The Lord wants to talk to you one-on-one. I know some of you here may nararamdaman na pagkatawag ng Diyos. Or maybe some of you here merong pangitain na akala mo wala nang mangyayari. But God is opening again. He opened that vision again. Your holy calling set me apart. I know you're drawing me to
Ask the Lord, Lord, take me, mold me, Lord. Use me, fill me. I give my life to the potter's hand. If you feel the call of God, pwede kang tumayo. Sabihin mo, Lord, here I am. Here I am, mold me, Lord. Like me, lead me on beside me. I give my life. Come on, let's give our life to God right now. Once again, hallelujah. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days. Yes, Lord, touch every heart, Lord God. Challenge them, Lord God, for the call of the harvest, Lord. Hallelujah. You gently call me into your Hallelujah, Jesus. presence, guiding me Come on, church, surrender everything to God. If you want God to move in your life, pwede po ba lahat na tayo tumayo ngayon? And lift our hands to God. Sabihin mo, Lord, I want you to mold me, Lord God. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. And lead me, Lord, I pray. Come on, let's raise our hands and surrender everything to God. Hallelujah. Take me, Hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, you guide me, lead me on beside me. I give my life to the potter's hand. Hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Hold me, guide me, lead me on beside me. I give my life to the potter's Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, O God. Yan po ang aming dalangin, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na kami ay iyong gamitin sa iyong gawain. Mahina po kami. Hindi po namin kaya kung sa aming sarili po lamang. Kailangan ka namin sa aming mga buhay. Kailangan namin ang kalakasan na nagbumula, kapangyarihan na nagbumula sa Espiritu Santo. Ang amin pong
Nais, Panginoon, na kami po ay magamit mo ng lubusan. Makita po namin ang amin pong kapwa, O Lord, na kapag amin pong itatanaw ang amin pong mga paningin sa amin pong kapaligiran, na napakaraming mga kaluluha ang nangangailangan, Panginoon, ng iyong kalinga. Narito, Diyos, ang bawat isa sa amin. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami, O Diyos, ay naging tamad. Patawarin mo kami, Panginoon, kung itong nagdaang mga panahon ay nawalan kami, O Diyos, ng concern, ng compassion sa amin pong kapwa. Mula sa araw na ito, Lord God, dalangin po namin, bigyan mo kami ng habag. Bigyan mo kami ng awa, Panginoon. Para sa ganun, O Diyos, ay may bahagi po namin, may pahayag po namin ang dakilang pag-ibig at pagmamahal sa amin pong kapwa, O Lord. Narito po kami, Panginoon. Iniaalay po namin ang amin pong buhay. Iniaalay po namin, O Diyos, ang lahat-lahat ng nasa sa amin. Ang iyong kalooban, Lord, ang siyang masusunod at hindi po ang aming kalooban. Kalooban mo, Panginoon, na kami po ay humayo. Kalooban mo, Panginoon, na kami po ay magbahagi ng iyong mga salita. Kalooban mo, Panginoon, na hanapin mo po namin ang mga tupang nawawala. Lord, narito po kami. Gagawin po namin ang iyong kalooban, O Diyos. Tutuparin po namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong lingkod na ginamit mo. Patuloy na ikaw ang siyang manguna, magpala sa Kanya. Patuloy pang magbigay ng iba pang karunungan at kaalaman, Panginoon, para maibahagi, O Diyos, ang iyong mga salita ng nararapat na siyang magbibigay ng kalakasan ng amin pong pananampalataya sa iyo. Pagpalain mo ang bawat miyembrong naririto, Diyos, na nakarinig, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God, na naibahagi sa aming kalagitnaan. Panginoon, ito po ay aming nananamin at ito po, Diyos, ay amin pong gagawin, Lord God. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid po namin. Kaisa po namin, Panginoon, O God, hallelujah, sa pag-aaral na yung mga salita, sa pakikinig na yung mga salita, doon sa harapan ng kanilang mga gadget, Lord, pagpalain mo rin po sila. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ikaw ang siyang may tataas at maluluwalhati sa aming mga buhay. Ikaw ang siyang madadakila. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat. At alam po namin, Lord God, na ang iglesia nito ay pagpapalain mo. At lagi mong pagpapalain. Patuloy mong pagpapalain. At alam po namin, O God, ng bawat isa sa amin, mabubuhay punong-puno ng kagalakan, punong-puno, Panginoon, ng kapayapaan, punong-puno ng tagumpay, sapagkat Ikaw, O Diyos, ay nasa sa iglesyang ito, Lord God. Salamat po, pagpalain ng iyong dakilang pangalan. Pangunahan mo palagi, O Panginoon, ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God Be the glory for the things He has done.
At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang aming Panginoong Heso Kristo. Inihalay niya ang kanyang buhay hanggang sa krus ng Kalbaryo, siya ay napakot na matay, inilibing. At sa ikatlong araw, siya ay muling nabuhay, umakyat at naupo sa kanang luklukan ng Diyos Ama, na siya namang nagsugo ng Espiritu Santo, na siya papatnubay, gagabay, at makakasama natin sa araw-araw. Ang tatlong personang ito sa isang Diyos ang siyang sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Praise God. Maraming salamat po. Hallelujah. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Born and sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sing Hosanna.